Medyo may ilang viewers ang naging sensitive sa sinabi ni Daddy Frankie tungkol kay Kuya Oliver. Ang tanong, dapat nga ba silang magtampo sa sinabi ni Daddy Frankie? O baka naman ay hindi lang talaga nila naintindihan ang tunay na punto ng kanyang mensahe. Iyan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya kung interesado kayong malaman ang buong usapin, samahan ninyo akong tapusin ang video. Pero bago ang lahat, isang paalala lang po sa lahat ng nanunood ng aking video. Malaking tulong po sa akin ang inyong pag-like, pag-share, at pag-subscribe sa ating channel. Kasi pag hindi ka titigil pag-inom ng yosi, si Daddy Frankie ang titigil magpunta sa'yo. Gusto mo ba yun? Oo, hindi. Wala na, hindi na kita tutulungan. Samantala, napansin ng maraming netizens na medyo naging sensitive ang ilan sa mga viewers sa naging pahayag ni Daddy Frankie tungkol kay Kuya Oliver. Ayon kasi sa sinabi ni Daddy Frankie, mapipilitan siyang huwag ng tumulong kay Kuya Oliver kung magpapatuloy ito sa mga maling ginagawa, lalo na kung hindi ito makikinig sa mga paalala at patuloy na papabayaan ang kanyang sarili. Dahil sa naging pahayag na ito, marami ang nagbigay ng iba't ibang reaksyon. May ilan na agad na nagalit kay Daddy Frankie at inisip na tila pinababayaan na raw nito si Kuya Oliver. Ngunit mayroon din namang mga naniniwala na mali ang naging interpretasyon ng ilan sa kanyang sinabi. Kung babasahin natin ang ilang komento sa social media, mapapansin natin na may mga taong tila iba ang naging pagkakaintindi sa mensahe ni Daddy Frankie. Para bang ang nakita lamang nila ay ang salitang, hindi natutulungan, ngunit hindi nila inintindi ang dahilan kung bakit ito nasabi. Sa totoo lang, kung talagang matagal nang sumusubaybay ang mga ito kay Daddy Frankie, alam nilang minsan ay mapagbiro siya sa paraan ng kanyang pagsasalita. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging palabiro, palagi namang may aral at may punto ang kanyang gustong iparating. Hindi siya nagsasalita para mang-insulto o manakit ng damdamin ng iba, kundi para magbigay ng paalala at gabay. Kung susuriing mabuti ang kanyang sinabi, malinaw na ang nais lamang ni Daddy Frankie ay mapabuti ang kalagayan ni Kuya Oliver. Kasi hindi na ako pwedeng tulungan ko lang ng tulungan. Hindi naman tinutulungan yung sarili. Ayaw niyang masayang ang mga oportunidad na dumarating dito dahil lamang sa mga bisyo na maaaring makasira sa kanyang kalusugan at kinabukasan. Isa sa mga napapansin ng maraming viewers ay tila napapadalas umano ang paninigarilyo ni Kuya Oliver. At kung totoo man ito, normal lamang na mag-alala si Daddy Frankie dahil isa siya sa mga taong tunay na tumulong at nagmalasakit sa pamilya ni Kuya Oliver. May mga nagsasabi rin na posible umanong nakakasama na rin si Kuya Oliver sa pag-inom ng alak dahil madalas niyang makasama ang kanyang kapatid na kilala ring mahilig uminom. Bagamat wala namang malinaw na ebidensya na nagpapatunay rito, hindi rin may kakaila na ito ang isa sa mga kinatatakutan ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Kung iisipin natin, natural lamang na magbigay ng mahigpit na paalala ang isang taong tunay na nagmamahal at nag-aalala. Minsan kasi, ang totoong malasakit ay hindi puro papuri at pagbibigay ng tulong. Kailangan ding magsabi ng katotohanan kahit alam mong maaaring hindi ito magustuhan ng taong pinagsasabihan. Sa pananaw ko, wala namang masama sa naging pahayag ni Daddy Frankie. Hindi yun paninira kay Kuya Oliver at lalong hindi yun pagtalikod sa kanya. Isa lamang itong babala na kung hindi niya babaguhin ang kanyang mga ginagawa, maaaring magkaroon ito ng epekto sa pagtulong na kanyang natatanggap. Sa huli, nasa kay Kuya Oliver pa rin ang magiging desisyon. Nasa kanya kung pakikinggan niya ang mga payo ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya o ipagpapatuloy niya ang mga bagay na maaaring makasama sa kanyang buhay. Sa totoo lang, kahit dumating pa ang panahon na pansamantalang tumigil si Daddy Frankie sa pagbablog tungkol sa pamilya ni Kuya Oliver, naniniwala akong hindi tuluyang mawawala ang kanyang malasakit sa kanila. Hindi natin may kakaila na isa si Kuya Oliver sa mga naging dahilan kung bakit mas nakilala ang content ni Daddy Frankie bilang isang charity blogger. Dahil sa kanilang kwento, mas maraming tao ang nakakita ng kabutihang ginagawa ni Daddy Frankie at mas marami ring natulungan dahil sa suporta ng kanyang mga followers. Kaya kung sakaling magkaroon man ng hindi pagkakaunawaan o tampuhan, naniniwala akong maaayos din ito sa tamang panahon. Sapagkat ang tunay na pagtulong ay hindi lamang nasusukat sa pagbibigay ng material na bagay, kundi pati na rin sa pagbibigay ng tamang payo at paalala upang maituwid ang mga maling nakasanayan. Sa inyong palagay, mali ba ang sinabi ni Daddy Frankie o mali lang ng intindi yung iba? Comment nyo na yan sa comment section mga kaibigan.